Mark chapter 4 verse 13 hanggang 20. Tinanong sila ni Jesus, "Di niyo pa ba naiintindihan ang parable na to? Paano niyo maintindihan ang iba pang mga parables?" Ganito yon. Ang magsasaka ang nag-share ng salita ng Diyos. Katulad ng mga tao ang mga seeds na nalaglag sa daan. Pero pagkarinig pa lang nila ng mensahe, inaagaw din ito agad ni Satan sa kanila. Yung ibang tao, katulad sila ng mga seeds na nagpunta sa mabatong lugar. Sila yung mga taong excited na tinanggap ang mensahe. Kaya lang, hindi tumatalab at hindi nagtatagal ang mensahe sa puso nila. Kaya pag dumating na ang mga paghihirap at pagsubok dahil sa mensahe, sumusuko sila agad. Yung iba pang mga tao, para silang mga seeds na napunta sa mga matitinik na halaman. Sila yung mga taong nakakarinig ng mensahe. Pero dahil sa mga worry sa buhay, sa sobrang pagmamahal sa kayamanan, at dahil sa mga pagnanasa nila sa ibang bagay, nasakal yung mensahe at hindi nagbunga. Pero may ibang mga tao na parang mga seeds na napunta sa matabang lupa. Nakakarinig sila ng mensahe at tinatanggap nila ito. Kaya nagbubunga sila ng marami. May 30, may 60, at 100. Balikan natin to kasi napakaganda na topic. Gusto ko lang din siya basahin kasi ang sarap nung Pinoy version. Yung basta sobrang light niya. Para siyang si Jesus. Diba si Jesus nagkatawang tao so that we could really understand what God is like. Like Diyos siya to human. Napakalaking tinawid. Kaya yung language like from King James version to Pinoy version, malaking tinawid yun just to reach the younger generation. And ngayon, pag-usapan natin, tinanong sila ni Jesus, "Di nyo pa ba naintindihan ang parable na to? Paano nyo maintindihan ang iba pang mga parables?" He is talking to the followers and the disciples. Kasi this time, umalis na yung crowd. Wala na dito yung mga taong pumupunta lang kasi may kailangan sa Lord. Yung crowd, yung mga nagpagaling, yung nag-request ng mga healing. Siyempre, di mo rin sila masisi kasi malayo din yung mga pinanggalingan nila. Kaya they have to leave earlier. But this is, yung mga kausap dito ni Jesus Christ, ito yung mga natitira after nung ministry. Alam niyo sa church, may ganun no? May mga umate ng church, upo tayo, uwi. Di ba? Pero may mga taong natitira after ng church, like they engage newcomers or they engage with fellow believers kasi they know the power of fellowship. Yung alam mo yun, you're sharing lives together, sharing your walk in the Lord together. That's really powerful. So ganito yon, ang magsasaka ang nag-share ng salita ng Diyos. In their context, it was Jesus Christ. Bilang tao pa siya, nag-share siya ng salita ng Diyos, di ba? And katulad ng mga tao, ang mga seeds nalalaglag sa daan. Pero pagkarinig pa lang ng mensahe, inaagaw din ito agad ni Satan sa kanila. So there are people like that na narinig nila kung ano yung message, Jesus came down to save you, o nadaanan nila to sa sa reels nila si Jesus namatay sa krus para sa inyong kasalanan. Kailangan mo lang gawin, magsisi at magniwala sa Kanya. So yun. Pero agad nawawala. Yung ibang tao naman, katulad sila ng mga seeds na napunta sa mabatong lugar. Sila yung mga taong excited na tinanggap ang mensahe, kaya lang hindi tumatalab at hindi nagtatagal ang mensahe sa puso nila. Kaya pag dumating na ang mga paghihirap at pagsubok dahil sa mensahe, sumusuko sila agad. So kailangan pala kapag nakikinig tayo ng gospel or message from Jesus, from our Lord, kailangan pala umabot tayo dun sa punto na tumatalab at hindi nagtatagal. Na tumatalab at tumatagal. Kailangan tumalab yung word sa puso, tapos tumagal in a sense na hindi mo siya nakakalimutan agad, kinikip mo siya sa heart mo. Tumatalab in a sense na nababago niya yung pananaw mo, nababago niya yung desire mo. So ganun yung ibig sabihin na tumatalab. And nagtatagal, ibig sabihin kailangan magtagal yung word kasi kapag nga naman pagka-receive mo ng word, biglang nakalimutan mo na agad, parang pumasok dito, lumabas lang sa kabila, walang mangyayari. Yung iba pang mga tao, para silang mga seeds na napunta sa matitinik na halaman. Sila yung mga taong nakakarinig. Oh man, nakakarinig. Ito I want to emphasize. Nakakarinig is a present participle
And ibig sabihin, they are constantly hearing the word. Technically, they are the church people. Kasi sino ba yung constantly nakakarinig ng word of God? Eh di yung laging nag-church. Kasi sa church, lagi may nagpipreach, di ba? Sila yung mga taong nakakarinig ng mensahe, pero dahil sa mga worries ng buhay, sa sobrang pagmamahal sa kayamanan, at dahil sa mga pagnanasa nila sa ibang bagay, nasakal yung mensahe at hindi nagbunga. These are the people who constantly hear the word of God. In their context, these are the people who are consistently and constantly following Him. These are the disciples, the 12 disciples, and the followers who are staying after the ministry time. They are staying to just listen more, to encounter more, and to be with Jesus more. But because of the worries of life, mga alalahanin sa buhay, yung gusto mong yumaman, masama bang gustong yumaman? Hindi pala. Yung pagmamahal sa kayamanan, ayun yung word. Sobrang pagmamahal. Ibig sabihin, pag hindi sobra yung pagmamahal mo sa kayamanan, pwede yun, hindi. Sabi kasi, pag minahal mo yung kayamanan, dun ka na nagkakamali, kapatid. Dapat yung kayamanan sa'yo, tool lang siya. Hindi mo siya gagawing someone or object ng love. Kasi, you will either love God or money. Yun. And dahil sa pagnanasa nila sa ibang bagay, nasakal yung mensahe at hindi nagbunga. Pero, may mga ibang tao na parang mga seeds na napunta sa matatabang lupa. Nakakarinig sila ng mensahe at tinatanggap nila ito. Nakakarinig. Present tense na constantly they are hearing and hearing and hearing the word of God. Because that's where faith comes from hearing and hearing and hearing the word of God. Constantly hearing, ibig sabihin lagi silang nakikinig ng mga word of God, nagbabasa ng Bible, nakikinig sa pastor. Bakit ka kuya nagpapunas? Nasa kotse ka. Pinapatay ko para po wala pong tunog yung aircon kasi maingay po yung aircon para po yung acoustics natin maganda. Ayan. Pero may ibang mga tao na parang mga seeds na napunta sa matatabang lupa, nakakarinig sila ng mensahe at tinatanggap. Hindi lang pala sapat na nakakarinig. Siyempre nakakarinig ka, nagkakaroon ka ng faith, di ba? Dahil narinig mo. Pero dapat yung faith mo, tatanggapin mo rin siya. Tinatanggap constantly. Tinatanggap kasi time after time you will receive revelation and you have to from time to time or constantly, day to day, tanggapin mo yung pinararating sa iyo ng Lord or pinapasabi sa iyo ng Lord through the Bible, through the pastors, through the messages from God. Kaya nagbubunga sila ng marami, may 30, 60 at 100. So that means thirds, more than half, and a full measure. So syempre 'di ba kung gusto mo na rin, kung mamumunga ka na rin lang, gusto mo na yung full measure. And the measure on how you would bear fruit depends on what kind of soil you are. Gaano ka katabang lupa. And for us to be a good soil, kailangan natin mabungkal. Matanggalan ng mga bato-bato. Matanggalan ng mga peste. At lagyan ng fertilizer, pampataba. So that we could bear fruit to the full extent. And nakausap ko si Papo about this. Sabi ko dapat pala Papo, dinala ko yung yung buto ng napakatamis na mangga tapos itinanim ko. Sabi niya, ay nako, nasa lupa yun. Wala yun sa buto. Ganun po ba? Oo, nasa lupa yun kasi si Papo nagtatanim siya. Kapag maganda yung lupa, matamis. Pag hindi maganda lupa, maasim. Tapos 'di ba? Related siya sa topic natin right now. Syempre ayaw mo nang maasim, 'di ba? Sino bang gusto nang maasim? Minsan no, pag nangangasim ka. Pero gusto mo yung full extent at the same time, yung pinaka best fruit na yung mailabas mo. And it's really hard, it's not easy. Like what I say, I still make mistakes, nagbubunga pa rin ako ng mapapangit na bunga. Sabi pa naman sa Bible, malalaman mo ang laman ng puso nila sa pamamagitan ng kanilang bunga. And yung bunga natin, technically, ito yung mga ginagawa natin, mga sinasabi natin. Kasi sabi ng Bible, kung ano daw yung lumalabas sa bibig, yun daw yung galing sa puso. So, yung mga lumalabas ba sa bibig mo, puro galit, ibig sabihin puno ng galit yung puso mo. Yung mga ginagawa mo ba, hateful, puno-puno ng hate yata yung puso mo. So,
That's it for today. God bless everyone.